Bakit ang ebanghelyo natin ngayon ay iniugnay sa pagdiriwang ng Kristong Hari, na kung saan ang Panginoong Jesucristo ay nililitis at nasa kalagitnaan ng kanyang pong paghihirap, may koronang tinik at nasa kawawang estado ng kanyang kalalagayan. Bakit hindi na lang ang ebanghelyo ngayong Kristong Hari ay yung nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, nagpapakita ng kanyang mga himala, at higit sa lahat, ba't di na lang yung muling pagkabuhay ang naging ebanghelyo ngayon? Tatlong bagay kung bakit yan ang ebanghelyo po natin ngayon. Una, ipinapakita sa atin na ang tunay na ugat ng pagiging hari ni Kristo ay hindi sa pamagitan ng kataasan ng kalooban, kundi ng kababaan ng kalooban. At ang Panginoon Kristo ang pinaka-perpektong halimbawa nito, sapagkat sa pamagitan ng kanyang pagpapasakop sa kalooban ng kanyang Ama, bagamat siya po ay makapangyarihan, pinili niya pong sumunod sa kanyang pong Ama. Kaya naman sa harapan ni Pilato at sa harapan niya pong mga mang-uusig, hindi siya pumalag kahit na siya po ay mayroong kapangyarihang gawin iyon. Kahit na ang kanya pong mga anghel ay pwedeng puksain ang lahat ng mga kumakalaban sa Panginoon Kristo, kaya niya pong gawin yon. Ngunit dahil sa kanya pong kababaan ng kalooban, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan, sapagkat ang kanya pong paghahari ay hindi patungkol sa paggamit ng dahas at hindi patungkol sa pagmamataas sa ibang tao. Pangalawa, sapagkat ang kanya pong paghahari ay nakaugat sa kanya pong sakripisyo. Ang sakripisyong ito ay para sa ikaliligtas ng karamihan. Hindi katulad ng mga hari o ng mga namumuno dito sa ibabaw ng lupa, hindi naman natin nilalahat. Ngunit dahil sa makasalanang mundong ito, litaw na litaw ang perspektibo na kapag ikaw ay makapangyarihan, marami kang magagawa, marami kang mamanipula, tanging sarili lamang ang kanilang iniisip. Ngunit ang Panginoon Kristo, ang kanya pong sakripisyo bilang hari ay para sa ikabubuti ng lahat. Selfless sacrifice. Pangatlo, ang kanya pong paghahari ay nakaugat sa kanyang pag-ibig sa ating lahat, sa kanya pong pagmamalasakit. Gustong ipakita ng ebanghelyo natin ngayon na ito ang ating pong hari, marunong magpakumbaba, iniisip ang kapakanan ng lahat, at punong-puno ng pag-ibig. Nawa, itong araw na ito ay tugunin po natin ang kanyang imbitasyon na lagi po tayong makinig sa kanyang tinig, na kung saan sumasa kanya at siya mismo ang katotohanan. Naway pagharian tayo sa bawat sandali ng ating pumuhay ng ating Kristong Hari. Maligayang kapistahan ng Kristong Hari. God bless you.